Good morning everyone. My name po is Liana Janel Siminya from BSIT1C. And today, I'm going po to present my final and requirements under discrete structure and C++ programming. So, yung project scenario ko po is all about pag-organize ng event which is called match to date event, kung saan gumamit po ako ng combination without repetition under discrete structure and exception handling naman po under C++ program. So, as you can see po here, is may code na po ako na in-input. So, i-explain ko na lang siya bawat part. So, yung first one is may hashtag include IOStream tayo, hashtag include vector, hashtag include set, hashtag include string, tapos using namespace, std. Ito po. Ito. So, yung IOStream is nag-include dito, sa part na to, is nag-include tayo ng mga standard libraries para gumana yung code. So, yung IOStream is para sa input at output gamit yung cin at cout. Tapos, sa vector naman po is para mag-store ng list of participant names. And then, sa set, para ma-check natin kung may naduduplicate na name. Kasi, yung project scenario is bawal umulit yung mga names ng mga participants. Tapos, yung hashtag include string is ginagamit natin to para sa mga string type variables. So, gamit naman natin yung using namespace std para hindi na natin kailangan maglagay ng paulit-ulit, or hindi natin kailangan ilagay ng paulit-ulit yung word na std. So, first one is my int main tayo. Ito. Int main tapos try. So, nagsisimula na yung int main function natin. Gamit yung try block para subukang i-run yung mga critical na bahagi ng code. Tapos, kung may mangyayari mang error, is parang hahanapin to or hahagipin to ng catch blocks mamaya. Kaya may try tayo. And then, next is itong int hanggang cin ignore. Ito. So, dito naman, sa part na to, kinukuha natin yung bilang ng mga participants gamit yung cin. Tapos, ginagamit naman natin yung cin ignore para i-clear yung new line character na naiwan sa buffer para hindi ito maka-apekto sa susunod na get line natin. So, next one naman is itong if or if hanggang return. Ito po. So, ito naman, dito, chine-check natin kung may at least 2 participants. Kasi, kung less than 2 lang, for example, 1 participant lang yung ilalagay ng student, magpiprint ng error messages yung ating program. Tapos, may papakita silang, which is invalid input, there must be at least 2 participants. Yun po yung lalabas dun sa program natin. So, ulit sila. And then, next one is tong vector. Lang baba natin. Itong vector string. Ito. So, ito naman is yung participants is sa vector para ma-store lahat ng valid name ng participants. Tapos, yung unique names naman kasi para ma-check kung may duplicate name habang tinatanggap ng input kasi bawal nga pong mag-repeat yung mga names. Dapat unique lang lahat. And then next one is ito yung for. Dito na tayo. For int I is equals to 0 hanggang getLine cin name. So, for dito naman, ginagamit natin yung for loop. Itong for. Para, kasi iniisa-isa natin yung pagkuha ng mga names bawat participants. So, ginagamit natin yung getLine para makuha yung buong pangalan kahit may space. Basta nandun yung unique names, hindi umuulit. Para maging valid siya sa program.
Tapos, next is itong while hanggang get line na naman. Ito. So, kapag yung user naman is nag-input ng blank or puro space lang sa name, uulitin yung tanong hanggang sa makapaglagay sila ng valid names. And then, next one is itong if hanggang return 1. Ito po. So, dito naman, kapag yung name is na-add na sa dati na set, ibig sabihin is naduduplicate ito. So, para ma-print, magpiprint ito ng error message, tapos ititigil niya yung program. Kasi, kung hindi duplicate, ilalagay ang name sa participant vector. Para makita ng program na hindi po nagdo-duplicate or nag-repeat yung mga names. Tapos, next one is itong participants pushback name. So, ito naman is dinadagdag ang name sa list of participants kapag ito ay valid, hindi empty at hindi duplicate. So, dito is tinatanggap niya kapag hindi duplicate or hindi na-repeat yung mga names. Yung participants that push _back name. So, next one is itong cout match to date kasi ito po yung title ng event, match to date. Ito. Tapos dito naman sa part na to is pinapakita ang combinations without repetition. Gamit yung nested loops, ipinapakita ang lahat ng unique pairs at hindi inuulit yung pag-pairing. Halimbawa po, kung may 4 participants, makakabuo ng 6 unique pairs. Kasi may ginagamit tayong solution for combination without repetition. And then, which is yung combinations without repetitions. Check ko lang. Papakita ko para makita nyo kung ano yung solution dun sa combination without repetition. Check ko. Combination without repetition is ito po. Combination without repetition. Ito po yung solution for combination. Then, sa next na tayo, yung catch and cout. So, dito naman, kung may hindi inaasahang error na mangyayari habang tumatakbo yung program, is ika-catch niya. Tapos, mahuhulin dito para malaman kung ano yung kailangan i-fix sa program, mahuli din dito kung ano yung kailangan i-fix. And then, ayun, return 0. So, try naman nating i-run yung code natin. So, i-run natin siya. Boom, nag-work. So, for example, yung sa project scenario natin is maglalagay tayo ng 4 participants. Tapos, yung name nila is Jamie, Ravi, Christine, Kenzie. So, ito po yung lumabas sa natin, actual output natin o yung sa console. Actual output natin. Ito po yung dun sa project scenario. So, yan, 4, tapos naging 6 unique pairs siya. Tapos, wala pong umuulit na name.
Ayun. For example naman, if like same name yung ilalagay natin. So, for participants, Jamie, tapos Jamie ulit. Ayun. Ito po yung lumabas. Yung error, participants name must be unique. Kasi, hindi po pwedeng mag-repeat yung names ng mga participants. So, dapat kailangan maglagay sila ng anything na unique sa name nila. If same yung student. If same name yung mga student. So, yun. For example naman is if maglalagay tayo ng 1 lang na participant, mag-error siya dapat. Ayun po, invalid input. There must be at least 2 participants para makagawa tayo ng mga pairs. So, yun lang po. Thank you so much for watching.